Po, magandang araw mga ka-Verboom. Father, magandang araw sa iyo. Magandang araw din. Father, ito magandang tanong. Kuya Alan, nasan ka ba ngayon? Hello mga ka-Verboom, nandito ako ngayon sa National Sanctuary of Our Sorrowful Mother dito po sa Grotto, Portland, Oregon. At makikita nyo sa likod ko yung La Pieta. Ito po ay replika noong ginawa ni Michelangelo. Ito po ang madalas na pinupuntahan dito sa Grotto, isa sa mga site dito na pwedeng puntahan at mag-reflect or magnilay. At magandang pag-usapan yung dahil pinag-uusapan natin Our Lady of Sorrow o yung inang nagdadalamhati. Magandang pag-usapan yung salitang ina, di po ba? Oh, Father, nasa ano pala siya, no? Grotto. Oo nga Maganda pala po doon. Tsaka Father, yung La Pieta, maganda. Oo naman isa yan sa mga din natin parang ang hirap na ma-miss, no? Basta nakita mo yung ganon, alam mo naman, lalo tayo mga Pilipino, makainanay pa. Yes. Nako, sinabi mo yan, Father. At syempre, mga ka-Verboom, kayo, mga kasama namin ngayong araw ng Huwebes, walang ibang pag-uusapan kundi tungkol sa ina. Kaya, sama-sama tayo, no? Tayo ay magbubuklat, magkukwentuhan, magninilay ng Verboom, ang salita sa buhay ko. Siyempre, Father, no, para sa kahit naman sa programa natin sa Bata Minor TV at sa TV Maria, sisimulan natin lahat sa panalangin. Kaya sama-sama mo tayong tumawag sa ating Panginoon. Lagay natin ang ating sarili sa presensya ng Diyos. Tayo tumawag sa Kanya. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ngayon, kami po ay nagpapasalamat sa iyo sa araw na ito sapagkat lahat kami ay nagkaroon ng pagkakataon na mabiyayaan ng isang ina. Sana, Panginoon, sa araw na ito, lalo't higit naming mapalalim ang aming mga relasyon sa aming kanya-kanyang mga ina at makita namin ang kahalagahan at ang pagiging modelo nila bilang isang mabuting Kristiyano at mabuting tao para sa amin. Dinadasal namin ang lahat ng mga ina na sana po ay bigyan nyo sila ng malakas na pangatawan para lalo't higit nilang matugay-gayan, maturuan at maiakay ang mga bata sa patungo sa iyo. Nihiling namin ang lahat ng ito sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. O Father, syempre, nabanggit natin mga ka-Verboom, ang ating topic o paksa sa araw na ito ay ina. Saan ba natin ngayon sisimulan? Siyempre naman, no, hanggat kaya natin na merong hanapin doon sa pinakaunang aklat ng Biblia, doon natin tingnan sino ba yung unang-unang naging nanay. Yan. Diba? So, at yan ang makita natin sa 3 kabanata ng unang aklat ngayong Genesis nga na yun, yung tawag natin. Makikita natin yan sa 20 talata, no? Sinasabi sa atin sino yung unang nanay. No? Siyempre, babasahin sa atin yan ni Sister Christy. Yan. Pinangalan ng Eva ng lalaki ang babaeng asawa niya sapagkat siya ang ina ng lahat ng nabubuhay. Diba? Kauna-unahan naging nanay, walang iba kundi si Eva. No? At kaya pwede natin talaga sabihin, si Eva. Oo. Iba si Eva. Iba talaga. Diba? Kasi unang nanay ng sangkatauhan. Unahang nanay yan. No? At sinasabi sa atin, nanay ng sangkatauhan, hindi lang na isang tao. Yes.
O bagamat syempre siya yung unang-unang nanay na dahil nagkaroon siya ng anak, pero dahil siya ang unang nanay, nanay siya ng lahat ng mga tao. No? Kaya doon din po natin maunawaan kung kaya may isang katuruan tayo sa simbahan yung tungkol sa mantsa ng kasalanan na ating minamana, no? Yung stain of original sin, di ba? Kaya po kinakailangan tayong mabinyagan para kagaya ng ginagawang pagbuhos sa atin ng tubig, yun pagsasalarawan naman nung paglilinis sa atin doon sa mantsa o doon sa dumi na yon ng kasalanan na minana natin mula sa unang nanay at tatay natin, no? Yan. Opo. So, ibig sabihin, Father, they share the blame, Hindi yung nanay lang na doon ang galing. They share the blame doon sa stain of sin. Kaya sinabi ko na si Adan, di ba? Oo. Pero at saka bukod doon, not just sharing the blame, pero Father, yung pagiging nanay para doon sa sinabi na to, na binasa natin, hintuhan natin, Father. Nagiging panganay pagka ito yung unang nagbukas ng sinapupunan. Pero pwede ka palang maging nanay nang hindi nabubuksan ng iyong sinapupunan, which is nangyayari din, Father. Lalo na doon sa mga tita na nagpapalaki ng mga pamangkin, di ba? Ng mga nakakatandang kapatid na nagpapalaki ng kababatang kapatid, tumatay yung nanay. Meron pang mga tatay na halimbawa, yung nanay namatay sa panganganak. Tatay na nanay. Ay! O, di ba? Dalawang roles ang ginagampanan. Pero Father, diba? iba pa rin kasi yung ina, no? Tayong, sabi kanina nga sa umpisa, sabi mo, tayong mga Pilipino ay talagang makananay. Siguro, Father, meron pa tayong makikita dito na nagpapakita bakit nga ba makananay karamihan ng tao? Oo naman, no? Kasi yung pagmamahal ng isang nanay, yun yung pagmamahal na hindi sumusuko. No? Gagawin ng lahat ng paraan, hahanap ng paraan para lamang matiyak na naligtas yung kanyang anak, no? At makita po natin 'yan doon sa isa pang aklat, yung kasunod naman, no? Aklat ng Exodo. Makikita po natin 'yan doon sa ikalawang kabanata, no? Yan pong unang 10 talata na yan, binabanggit sa atin kung paanong merong nanay sa kagustuhan niyang maligtas yung kanyang anak. Yung una niyang ginawa, nilabag niya yung batas, no? Hindi niya pinatay kasi yun yung sinabi. Ikalawa, na masukan pang maging yaya ng sarili niyang anak. Uy, sige Father, pakinggan natin ang kwentong yan. No? Yan, babasahin ko sa atin ni Sister Lisa. Yan. May mag-asawang buhat sa lipi ni Levi na nagkaanak ng lalaki. Napakaganda ng bata, kaya 3 buwang itinago ng ina. Nang hindi na ito maaaring itago pa, kumuha siya ng isang basket na yari sa tangkay ng tambo at pinahiran ng alkitran. Pagkatapos, isinilid niya rito ang bata at inilagay sa talahiban sa gilid ng ilog. Ang atin naman ng bata ay lumagay sa di kalayuan upang tingnan kung ano ang mangyayari. Maliligo noon sa ilog ang anak ng babae ng paraon. Natanaw niya ang basket, kaya't ito'y ipinakuha sa kanyang katulong na naglalakad-lakad naman sa tabing ilog. Nang maiabot sa kanya ang basket, inalis niya ang takip nito at nakita ang batang umiiyak. Naawa siya at kanyang nasabi, "Ito'y anak ng Hebreya." Ang kapatid naman ng bata ay lumapit sa prinsesa at kanyang sinabi, "Kung ibig po ninyo, ihahanap ko kayo ng isang Hebreyang mag-aalaga sa batang iyan." "Sige, ihanap mo ako," sagot ng prinsesa. Umalis ang batang babae at tinawag ang kanyang ina. Nang dumating ito, sinabi ng prinsesa, "Alagaan mo ang batang ito at uupahan kita." Kinuha ng ina ang bata at inalagaan. Nang malaki na ang bata,
dinala siya ng kanyang ina sa prinsesa, at siya'y itinuring na anak nito. Sinabi niya, napulot ko siya sa tubig, kaya Moises ang ipapangalan ko sa kanya. O ano? Parang ang sakit noon para doon sa nanay. Oo naman, isipin mo, pinilit niya iligtas, di ba? Mhm. Hindi niya pinatay. Pero, yun nga, pinaanod naman niya na hindi rin niya alam kung saan mapupunta. Siguro, tuwan-tuwa naman siya. Parang ang lakas, ang bilis ng twist ng story. No? Oo. Tuwan-tuwa naman siya, na may nakapulot at hindi pinatay, no? Father, at hindi basta-basta yung nakapulot. Oo, prinsesa. Prinsesa. No? No? Tapos, nung ano naman, ito pa maganda, Kakutsaba yung kapatid. Na isa pang anak, sabi, gusto niya pa, hanap ko kayong tagapag-alaga, no? Tapos binigay niya yung nanay. Alam naman natin na hindi ganon, no? Pero syempre, sasabihin siguro ng iba, gusto lang pala habang inaalagaan yung anak niya, may upa pa siya, no? Pero alam natin hindi yun. Pero Father, alam mo itong kwento na to, hindi to basta-basta kwento eh. Kasi nangyayari din to sa totoong buhay. Actually, naalala ko nga, Father, isang araw, na-browse ko lang, may speech si Steve Jobs. Sabi niya, ganun pala din nangyari sa kanya. Dahil yung nanay niya ng anak, although hindi naman papatayin, katulad ng sitwasyon nila, no? Ipinaampon siya na ang gusto niyang makaampon sa anak niya ay yung kaya siyang pag-aralin dahil yung biological mother niya hindi nakapag-aral eh. So, kahit sa totoong buhay, yung talagang nanay ay ang gusto niya ay makabubuti doon sa anak, di ba? Kahit na hindi siya yung direktang mag-alaga. Pero ito, direkta siya nag-aalaga. Nagyaya eh. No, nagyaya. Pero hindi niya maaring aminin kasi baka siya patayin. Yes. Sila pareho. Kaya siguro malungkot na masaya. Parang ganun yung feeling ng Kasi nanay. kahit papano, yung sabihin natin parang nakaamot pa ng konting panahon para makasama niya ng yung kanyang anak. Naku mga ka-verbum, kita nyo ha. Unang bahagi pa lang to, Father, ng ating kwentuhan. Pero maganda yung marami kayong aabangan sa araw na ito. Kaya magbabalik po ang verbum matapos ang ilang paalala. At nagbabalik po ang verbum, ang salita sa buhay ko. Kanina, mga ka-verbum, no? Tsaka binasa ng ating mga housemates yung tungkol doon sa parang indirectly ng mga naging nanay. Una, nanay ng sangkatauhan. Pangalawa, yung nanay na pinaanod yung anak para tapos nagyaya. Hindi direktang nanay. Ngayon, Father, meron naman tayo bang mga kwento na yung directly, yung talagang nanay na nanay. O yung gusto ipakita sa atin talaga kung ano yung, ba't nandun din naman ka-guide sa nanay ni Moises, di ba? Yung talagang pagmamahal, gusto mailigtas yung kanyang anak. Pero siguro sabihin natin, ito, isa pa sa hindi natin kayang tawaran, yung mga, yung nanay na talagang gusto niyang ipakita na handa niya talagang isalba yung lahat kahit mawala rin, no? Parang nanay ni Moises pero sa ibang paraan, makita po natin 'yan sa kwento sa paghahari ni Solomon, no? Matatagpuan po natin sa unang aklat ng mga hari, no? Babasahin po natin 3 kabanata, 16 hanggang 27 talata. Babasahin po sa atin, Sister Christy. Pagkatapos, 2 babaeng bayaran ang lumapit sa hari at tumayo sa harap niya. Isa sa mga babae ang nagsalita, "O aking Panginoon, magkasama kaming nakatira ng babaeng ito sa isang bahay at nanganak ako, samantalang kasama ko siya sa bahay. 3 araw pagkapanganak ko, nanganak din naman ang babaeng ito. Kami lamang ang naroon, walang ibang tao sa bahay, liban sa aming 2. At namatay ang anak ng babaeng ito ng gabi ring iyon dahil nadaganan niya. Kaya't bumangon siya kinahating gabihan at kinuha ang aking anak na katabi ko sa pagtulog. Inihiga sa kanyang kandungan at inilagay naman sa aking kandungan ang kanyang patay na anak. Pagbangon ko kinaumagahan para pasusuhin ang aking anak,
Nakita kong patay na ito. Ngunit nang tingnan ko itong mabuti, nang umagang iyon, nakilala ko ang hindi pala iyon ang aking anak. Sinabi naman ng isa pang babae, "Anak ko ang batang buhay, ang batang patay ang anak mo." Sumagot ang unang babae, "Hindi. Ang batang patay ang anak mo, anak ko ang buhay." At nagtalo sila sa harap ng hari. Sinabi ng hari, "Sinasabi nito, anak ko ang buhay, at ang patay ang anak mo." At sinasabi naman nito, "Hindi. Ang patay ang anak mo, at anak ko ang buhay." At sinabi ng hari, bigyan ninyo ako ng tabak." Nang madala na sa hari ang tabak, iniutos niya, hatiin ang batang buhay. Ibigay ang kalahati sa isang ito at ang kalahati sa isa pa. Sinabi sa hari ng ina ng buhay na bata, dahil sa awa sa anak ng kanyang sinapupunan, "O aking Panginoon, ibigay na po ninyo sa kanya ang buhay na bata, huwag lamang ninyong patayin." Ngunit sinabi ng isa pa, "Hindi yan mauuwi sa iyo o sa akin, hatiin ang bata." Sumagot ang hari at sinabi, "Ibigay sa kanya ang buhay na bata at huwag patayin, siya ang ina ng bata." Yan. Parang mga pang telenovela talaga pagkausapang nanay, no? Oo. Mga ka-verbum, di ba? Ito, Father, kwento na wag lang mamatay yung bata, ibigay na doon sa isa. Pero ang gusto talaga nung una, kanila pareho yung bata, Oo. di ba? Gusto akin yan eh. Hindi niya matanggap na namatay yung kanyang anak doon sa isa, no? Pero sa bandang huli, di bali na, yun na lang, basta buhay anak ko. Tama. Lalo na po siguro, pero yun po sabihin po natin, napakahirap nung iluluwal mo yung anak mo. Mhm. Siguro yung isa ron yung emotional na, yung alam mong nasa katawan mo, mawawala na sa katawan mo, yung kasi syempre mas close yung connection kapag nasa iyo. Pusod niya at pusod mo magkadikit. Actually, Father, kanina, yung bago ko pumunta sa Oo. iyo dito, napagkwentuhan namin ni Tricia yan. Sabi ko, yung bang may kasi malaki yung tiyan ko eh. Akala ko ganun lang ang buntis. Eh. Sabi ko, yung bang may laman ng tiyan mo nung pinagbubuntis mo yung mga bata nararamdaman mo talaga. Ramdam na ramdam daw, Father. Oo. Ramdam na ramdam talaga. Na minsan, masakit. Nga kahit hindi masakit, ramdam mo. Natutulog daw pag gumalaw. Ramdam. Kaya mas malapit na malapit talaga ang nanay at ang anak eh. Tapos nga, ayun, delikado pa buhay mo, di ba? Tama. So, Tama. napakaraming mahirap doon. Pero, napakahirap din sa nanay kapag nakita niya yung anak niya naghihirap. Ay, nako. Sure ako dyan. Oo. At yan po ay isa sa mga naranasan din ng isang nanay sa banal na kasulatan. Sa katunayan, yun po yung dahilan kaya po natin siya topic ngayon. No? Yes. Kasi ilang araw po mula ngayon, atin pong gugunitain si Maria bilang inang nagdadalamhati. Kaya nanay yung topic natin ngayon. At, Father, kaya pala nagre-reflect kanina si Kuya Alan doon sa Oo, sa shrine may- ng Our Lady of Sorrows doon sa Oo. Portland, Oregon. Siyempre. So- Totoo kasi yun, magandang pagpaparangal po sa mga nanay na sila rin mismo nahihirapan kapag nahihirapan yung kanilang anak. Bibigay po sa atin yung tagpo ng ganyang karanasan ng isang nanay doon po sa mula ika-19 na kabanata ng Ebanghelyo ayon kay San Mateo, mula po ika-25 hanggang ika-27 talata. Babasahin po sa atin si Eloisa. Sister Christy na pala ulit. Nangakatayo naman sa tabi ng krus ni Jesus ang kanyang ina at ang kapatid na babae ng kanyang ina, si Maria ni Cleopas at si Maria Magdalena. Kaya pagkakita ni Jesus sa ina at sa alagad na mahal niya na nakatayo sa tabi, sinabi niya sa ina, "Babae, hayan ang anak mo." Pagkatapos ay sinabi naman niya sa alagad, "Hayan ang iyong ina." At mula sa oras na iyon, tinanggap siya ng alagad sa kanyang tahanan. Diba? Sakit nun. Doon, nakikita niya yung anak niya na
Oo. Naghihirap sa krus. At Father, ano yan mga ka-verbum, yung kwento na yan ay diyan din natin pinulot yung yung sinabi nila na pagka nadapa at nasaktan ng bata o ang anak, doble yung nararamdaman ng nanay. Totoo yun. No? Hindi naman kasi talaga madaling makita yun. Sabi niya, naghihirap ako para lang matiyak na kahit lamok hindi dumapo dyan. Tapos ngayon, duguan. Diba? Kaya mga kaberbong, mga nanay na nanonood sa atin, nako, kayo po talaga ay bukod na pinagpala. No, lalo siguro sa kakulitan ko yung nanay ko. Nako, sana'y tinanggap na ng nanay ko yung gantimpala. Kung gantimpala man na masasabi na maging anak si Pib. Pero Father, ito ang magandang jumping board para, tamo puro dinaanan natin yung paghihirap ng nanay. Sure ako, meron namang reward. Oo, meron yan, no? At yun po, kung pinag-usapan nating huling nanay, si Maria bilang ina na nagdadalamhati, pinakita rin po sa atin sa banal na kasulatan, yung isang pangitain na meron daw pong isang babae na atin pong sinasalarawan din bilang si Maria, no? Na naroon sa kaluwalhatian ng Diyos sa kalangitan. No? Makita po natin sa 12 kabanata ng Aklat ng Pahayag kay San Juan. Yan po ay makita natin sa unang 5 talata. Babasahin po sa atin ni Sister Lisa. Kasunod nito'y lumitaw sa langit ang isang kagilagilalas na tanda. Isang babaeng nararamtan ng araw at nakatungtong sa buwan. Ang ulo niya'y may koronang binubuo ng 12 bituin. Malapit na siyang manganak, kaya't napapasigaw siya sa matinding sakit at hirap. Isa pang tanda ang lumitaw sa langit, isang pulang dragon na napakalaki. Ito'y may 7 ulo at 10 sungay, at may korona ang bawat ulo. Sinaklot ng kanyang buntot ang 3 bahagi ng mga bituin sa langit, at inihagis ang mga iyon sa lupa. Pagkatapos ay tumayo siya sa paanan ng babaeng malapit ng manganak upang lamunin ang sanggol sa sandaling ito'y isilang. At ang babae ay nagsilang ng sanggol na lalaki, ngunit may umagaw sa bata at dinala ito sa Diyos sa kanyang trono. Ang sanggol na ito ay itinakdang maghahari sa lahat ng bansa sa pamamagitan ng kamay na bakal. Yan, o diba? Pinakita sa atin, meron doon yung babae raw na yun, manganganak. Yes. No? Pero Father, kanina pinag-usapan natin yung nahihirapan si Maria, pero yun yung ipinapakita sa ating magiging kanyang reward, no, for everything that she did. Isang babaeng nararamta ng araw. At syempre, Father, meron pa tayo mamaya pagbalik natin. Meron pa tayong syempre pag-uusapan tungkol doon sa nanay. Kaya mga ka-verbum, magbabalik po ang verbum, ang salita sa buhay. At nagbabalik po ang verbum, ang salita sa buhay ko. Father, mga ka-verbum, kanina napag-usapan natin simula doon sa pinakaunang nanay o yung ina ng sangkatauhan. Tapos, yung pinagdaanan ng ating ina na si Maria, no? Na ngayon naman ay parang yung huling kanina ng ating nabanggit ay yung gantimpala na kanyang tinanggap na maaring din nating i-aspire. Yung parang gusto rin ko rin pangarapin na hindi naman madamitan ng araw, no? Hala ko naman gusto mo maging nanay. Hindi. Na yung mga nanay na nanonood sa atin at yung aking may bahay, no, si Mayor, si Tricia, huwag kayong mag-alala, yung hirap nyo, may gantimpala. Tiisan niyo si Pip. No? Na, Father, itong pinagdadaanan natin dito sa lupa, no, ito ay testing. Or ito ay yung mga hirap na naranasan ng mga nanay, hindi lang to testing, kundi ito yung mga sakripisyo na merong kapalit. May gantimpala. Tama yan. No? Yan yung
yung, biro nyo Our Lady of Sorrows, yung gaganapin na kapistahan sa mga darating na araw, kahit na merong sorrow, may glorious. Father, Glorious Mother naman sa huli. Glorious Mother naman sa huli. Kaya yung mga nahihirapang nanay dyan, Mayor, yung misis ko, Trisha, huwag kang kalang mahirapan, may gantimpala daw yan, sabi ni Father. Totoo po yan. Kaya po wag nating kaliligtaan yan. Sana po lagi nating alalahanin na ang mga ina ay may napakalaking papel, hindi lamang sa buhay natin, kundi sa buhay ng simbahan. At Father, hindi lang yung mga ina, nabanggit mo kanina, no? May mga tatay din na nagpapakaina. So basta yung ikaw ay naging, siguro bilang isang magulang, no? Basta ikaw ay nagpakita ng iyong pagmamahal at pagsasakripisyo para sa kapakanan ng iyong mga anak o ng iyong anak, diba? Para ka rin nagiging ina. Which is, Father, sa araw na ito sa akin, yung pagmamahal ng ina na sinabi mong hindi nakakalimot, na sinusugatan ng sarili para ipakain, katulad ng pelikan na nabanggit mo kanina, na yung kahit na siya yung mahirapan, siya yung masaktan, basta yung anak niya okay. Totoo Ganon yan. magmahal si Jesus. Ganon magmahal ang Panginoon. Ganun magmahal, makaina. Makaina. Puso. Hindi. Kaya siguro, Father, dapat talaga nating wag nating baliwalain, wag nating hayaan na yung mga pagkakataon na makakadaupang palad natin ng Panginoon wag nating palalampasin kasi doon mo mararamdaman yung pagmamahal na yun. At kung hindi mo naramdaman sa nanay mo, kay Jesus mararamdaman mo. Sure ako dyan. Kaya kung may pa po tayo ibang mga maaring magamit na mga bahagi ng banal na kasulatan, nandyan po sa screen. Pakitingnan nyo po rin isa-isa pa kasi para mas lumawak pa, mas umunlad yung ating pag-unawa sa pagiging ina batay sa banal na kasulatan. At sa pagwawakas po ng ating programa, atin pong wakasan sa pamamagitan ng panalangin, taas po natin sa Diyos ang mga nanay. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Maraming mapagmahal, maraming salamat sa pagbibigay sa amin ng mga ina na siyang na naging daluyan ng buhay, lalo na ng buhay namin. At nagpapasalamat kami dahil sa kanila, hindi lamang kami natutong tumayo at lumakad, hindi lang kami natutong magbasa at magsulat, kundi kami rin po ay nakakilala sa iyo. At nihiling po namin na nawa sila ay patuloy mong kalingain. Padama mo rin sa kanila, Panginoon, ang pagmamahal na ipinadarama nila sa kanilang mga anak. Nawa sila ay magtamo ng gantimpala sa piling mo sa kalangitan sa pamamagitan ni Jesucristo. Kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Pagpalain kayo ng ating mapagmahal at butihing Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Yan, maraming salamat, Father Jojo, sa ating housemates, mga ka-Verbum na nakasama, at sa inyo, mga nanonood sa tahanan. Kung kapiling ninyo ang inyong ina ngayon, after ng palabas, yakapin ninyo. Tapos, yayain yung manood ng Verbum sa replay. Di ba, Father? Yes, Maraming salamat po sa aming mga nakasama. Hanggang sa muli, kita-kita tayo dito sa Verbum, ang salita sa buhay ko.